Binusisi ang makina, ilalim, mga gulong pati brake system. Ayon sa DPWH Auto Equipment Inspector Team, may MAXI o emergency brake daw ang bus. Automatic na pinahihinto raw ng emergency brake ang malalaking sasakyan tulad ng mga passenger bus at cargo truck kapag pumalya o di na gumana ang main brake. Pero maski ang MAXI brake, di raw gumana. Hindi matulin yung sasakyan, kaya niyang i-handle. At saka kung hindi, kagayang mga kalsada medyo talagang mapababa Kaya hindi niya nakaya. Sa tingin ng mga investigador, bumiyahe ang bus na ito ng walang exhaust brake o yung brake na pinagagana para mapabagal ang malalaking sasakyan kapag palusong ang daan. Wala po kaming nakitang exhaust brake na nakakabit. Ang importansya ng exhaust brake kasi yun ang bale pumipigil sa malakas na revolution o yung mataas na revolution ng makina. Binalikan din ng mga otoridad ang bahagi ng Banawe-Bontoc National Highway. Nakita nila ang ilang skid marks, patunay na pumreno pero di na kumagat at tuluyang napahinto ang bus. Sa investigasyon ng mga pulis, tinatahak ng bus ang highway galing Banawe at papunta sanang Kalinga. Sa pakurbadang bahagi 800 metro pa bago makarating sa lugar kung saan nahulog ang GV Florida bus, may mga skid marks nang nakita sa daan. Ibig sabihin mula rito, palyado na raw ang emergency brake. Sa lugar namang ito, sumabit daw sa nakusling bakal sa gutter ang kanang gulong sa harapan ng bus kaya sumabog ito bago dumosdos sa bangin. Base sa mga salaysay ng mga nakaligtas, pagkahulog daw ng bus, nagpaikot-ikot ito at natanggal ang buong bubong. Tumila po ng ilang pasahero bago na bumagsak.